Kung maalala nyo, nung tumayo ko dito nung nakaraang buwan, ang pinag-usapan natin is your citizenship. Loving what you found in the presence. And ang sang nabanggit natin doon ay one of that is your citizenship. And our citizenship is in Zion. Now, nung nakaraang linggo, narinig din natin na tinuro sa atin ang times of refreshing. Diba? At yung times of refreshing na yon ay laging handa kung handa din tayong tanggapin yung refreshing na yon. And nung nakaraang linggo din, na ituro sa atin yung the blood that brings us back to the presence. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung nasa presensya tayo. Pero kapag ka nasa isang lugar ka, ano ba yung pinaka-importante para mabuhay ka doon? Sa practical na buhay. Kapag ka wala kang kapital at nasa isang lugar ka, ano mangyayari sa'yo? Diba? Kapag wala kang kapital, pumunta ka sa isang lugar, ang tawag sa'yo, alam mo yung nakaupo lang doon sa gilid, nakaganyan. At ang ating Diyos, hindi niya tayo ginawang ganon. Hindi niya tayo binigyan ng buhay upang maging, ano tawag doon? Yung beggar. Hindi siya namatay at hindi siya nagpapako sa krus upang dalhin ka sa isang lugar at pabayaan ka niya doon. Hindi. Kaya ating pag-uusapan, introduction lang po ito nung ating ng salita. Ang tawag ko doon is the provisions of capital. Introduction lang po ito, no? Kasi yung babasahin natin na verse in 2 Corinthians chapter 5 verse 15, kung titignan niyo siya, isang napaka lalim, isang para siyang lagayan na punong-puno. Kaya scratch lang muna natin yung surface niya sa ngayon. Because from this verse, we can deduce, ibig sabihin, mula sa verse na to, pwede nating kunin yung doktrina ng substitution. Mula sa verse na to, pwede nating kunin yung doktrina ng priesthood. Pero scratch lang muna natin yung surface. The capital, the provisions of the capital that God provides. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sabi niya, and He died for all. Ulitin natin. And that He died for all. At dahil namatay siya para sa lahat, ang kasunod niyang sinabi, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Tatlong katotohanan na magkaka-link sa bawat isa. Ang sabi niya, and He died for all. Kapag ka namatay siya para sa lahat, ano yung lahat na yon? Sa tao lang ba? Sa mga nakakilala lang ba sa Kanya? Hindi. Namatay siya para sa lahat. Ibig sabihin, inexhaustible. Hindi yung napuntahan mo na at okay na. No. Habang dinidipen mo siya, makikita mo na lahat ng pangangailangan mo, bayad na. Now, at dahil doon, pero nung siya'y namatay, tinanong ka ba niya, magpapakamatay ako para sa'yo? Di ba hindi? It is a risk for Him. Ibig sabihin, ginawa niya yon out of His compassion.
Out of His love. Out of Him. Ibig sabihin, siya yung nagdesisyon nun para gawin yun. Kaya sabi niya dyan, they which live. Ibig sabihin, hindi lahat pwedeng mabuhay. Hindi lahat buhay. Kasi kapag sinabi niyang, and all them live, no, hindi. Ang sabi niya, they which live. Ibig sabihin, merong isang bagay dyan na pupwede yung tao, alam niya na namatay si Kristo, pero hindi siya buhay. Pangalawa, merong pwedeng nabuhay or buhay siya, pero nabubuhay siya para sa kanyang sarili. Ginagamit niya yung kamatayan ni Kristo, pero nabubuhay siya para sa kanyang sarili. At pangatlo, sabi niya, but unto Him which died for them. Merong mga nabubuhay na nabubuhay sila dahil naintindihan nila kung ano yung rason, ano yung ginawa sa kanila, kaya nabubuhay sila hindi para sa kanilang sarili, hindi para sa kanilang ikabubuhay araw-araw, kundi nabubuhay sila para sa namatay sa kanila. Ibig sabihin, para dun sa kanilang Panginoon. And then, sinabi niya, and rose again. During this time, si Pablo, yung mystery na to, hindi niya makuha, or ito yung pinaka-mababaw na pwede niyang sabihin sa mga taga-Korinto. Kasi, nung nakita niya itong revelasyon na to, malalim siya. Hindi niya, yung salita na pwede niya dapat isulat dyan, ito yung pinaka-mababaw na pwedeng magawa. Ngayon, kapag tiningnan natin, ano nga ba yung implikasyon ng kanyang pagkamatay? So, what is the implication of His death? Kasi namatay siya. Alam natin, di ba? Lahat tayo, alam natin, namatay si Christ. Pero anong implikasyon? May tatlong bagay na tayo makikita dyan. Una, His death is a legal tender. Kaya nilagyan ko siya ng quote, kasi nag-i-introduce tayo ng bagong terminology na kailangan nating maintindihan para alam natin ano nga ba talaga yung meron sa atin. So una, dahil sa kagustuhan niya at siya'y namatay, ang implikasyon nun is that His death is a legal tender. Pangalawa, siya bilang nandun, nabayubay, namatay, ang tawag doon, He becomes a substitute. And dahil nagkaroon ng legal tender at nagkaroon ng substitute, meron siyang ine-expect na kapalit. The volition to live according to the diktat of Him. Of the Lord. So, kapag tinanggap mo din na siya ay legal tender, tinanggap mo na substitute siya, then there must be abolition. Ibig sabihin, pag-usapan natin lahat ng terminology na yan mamaya. There must be abolition to live according to the diktat of His Lord. Kasi tatanggapin mo siya bilang Panginoon. Kapag tinanggap mo siya bilang Panginoon, lahat dapat tanggapin mo. So, puntahan natin yung una. His death is a legal tender. Ano nga ba yung legal tender? Yung legal tender na tinatawag. Ang legal tender is that, kumbaga sa Pilipinas, di ba meron tayong piso? Kaya kapag may utang ka sa Pilipinas, ang pagbabayad mo, yung piso. Pero kapag gusto mong kumuha ng other let's say, galing sa China, hindi mo po pwedeng gamitin si piso. Pwede mong gamitin yung pera nila or ibang pera. Ibig sabihin, yung pera mo para lang sa dito. So, ang legal tender is actually the official currency. So, yung pagkamatay niya is a legal currency in the realm of the spirit. Ano yung binayaran niya? Kasi, nung
Sinabi niya na, and He died for all, meron siyang binayaran. Kasi yung pagkamatay niya is a legal tender. Na hindi mababayaran kahit, halimbawa tayo, marami akong pera, pwede naman akong magbayad. Kahit pa gaano kadami ang pera mo, yung babayaran niya or yung binayaran ni Kristo Jesus, hindi yon tatanggapin kasi ang legal tender is declared by the government kung ano yung pwede mong ibayad. Example, in Romans chapter 6, verse 23, ang sabi niya, for the wages of sin is death. Ibig sabihin, na ideklara na ang wages, ibig sabihin, ang babayaran mo dahil meron kang kasalanan, kahit maliit yan, malaki, basta kasalanan yan, ang babayaran mo dyan, ang pambayad mo ay kamatayan. Irrespective kung ano ka, sino ka, anong pinagdaanan mo, anong pinag-aralan mo, basta ang babayaran mo, kamatayan. Dahil yung sin, nagpo-produce kasi siya. Yung production ng sin na yon, dumadami habang pumapalaot ka. At habang pumapalaot ka, parang yung sin, meron din siyang capital. Ang tawag sa kanya, sin. Yung capital na yon, habang ginagamit mo siya, kumikita siya. Yung kita niya, dahil lumalaki ng lumalaki, kaya ang tawag dyan, wages, or yung salary nung capital mo, which is sin, lumalaki. At ang kabayaran nun, para mabayaran mo lahat ng capital, yung ano na yon, ang tawag doon, kamatayan. Kaya yung legal tender na ginawa niya, para ito mabayaran. Naintindihan niyo po? Now, para mabayaran yon at maibigay niya yung gift niya, kasi merong cost, kapag ka may binayaran ka, kailangan meron kang matatanggap. Tama? Kasi kung nagbayad ka tapos wala kang natanggap, anong tawag doon? Scam. At ang Diyos natin, hindi scammer. Kaya, pero hindi niya tayo pinagbayad. Siya yung nagbayad on our behalf. Upang sa ganon, yung binayaran niya, ibibigay niya sa atin, anong tawag doon? Gift. Tayo, tuwang-tuwa tayo pag nakatanggap ng gift. Pero alalahanin natin na yung gift na yon may nagbayad. Kaya nung natinanggap natin yung buhay, merong nagbayad. So, kung may nagbayad, ibig sabihin, yung legal tender na yon, meron na siyang pinaglagyan. Tama? So, okay na tayo sa legal tender. Ano po? Second is yung substitute. Kasi, nakita natin doon that He died for all. And because He died for all, siya ang naging substitute para doon sa kabayaran. Hindi lang niya ginamit as a legal tender, naging siya din mismo yung substitute. Ang ibig sabihin ng substitute is yung siya, yung pumunta sa kalagayan mo. For example, meron kang utang. Pero yung kaibigan mo, yung pumunta doon para bayaran yung utang mo. Ang ginawa niyang yon, ang tawag doon ay substitute. So, it's someone that takes on the responsibility or burden of another imposed by entity, law, institution, or government. That means, from a point of government, merong institution na may hawak nun at yung institution na yun may law para pwede niyang kunin yung bayad mo na ang nag-implement nun yung entity. Simple, di ba? Parang nagpautang ka. Bakit ka nagpautang? Kasi merong law na pwede kang magpautang.
kanino nanggaling yung law? Dahil sa institution, katulad ng mga bangko. Saan nanggaling yung institusyon na yon? Sa gobyerno. Practical, di ba? Because Christianity is practical. Christianity is divinity expressed through humanity. Hindi siya religion. Christianity is divinity expressed through humanity. At hindi magagawa yun kung walang substitute. Now, pag sinabi nating substitute, merong 4 na bagay na makikita natin. Yung 4 na bagay ng substitute, we have what we call atonement. So naririnig nyo yung atonement. Usually, kapag nagpipreach ng sin or forgiveness, naririnig natin yung atonement. Ano ba yung atonement? Yung atonement is yung nabayaran, ibig sabihin, ito yung binabanggit nung nakaraang linggo, the blood of Jesus Christ. To atone. Ibig sabihin, yung kabayaran. So, substitute means the atonement. Kaya mayroon tayong tinatawag na forgiveness, atonement, redemption because of the substitute. And then, meron tayong tinatawag na Savior. Savior because He is a substitute. And the third one is, He is a sacrifice. Ibig sabihin, hindi lang siya naging atonement. Kasi tayo minsan, kapag binabasa natin yung Bible, at minsan yung mga preaching na naririnig natin, nagko-concentrate lang usually sa atonement and the saving grace. Ano po? Pero being a substitute, He is atonement, He is Savior, He is the sacrifice, and He is the mediator. Na kapag titignan natin, kinuha ka niya muna doon sa kalagayan kung nasaan ka, upang siya maging tagapagligtas mo. At kapag ka naging tagapagligtas mo siya, dadalhin ka niya sa mas mataas na level, yun yung sacrifice. Sacrifice, kapag pinag-usapan natin ang sacrifice, it is about priesthood. Ibig sabihin, yun na yung time na kaya mo nang ipag-pray yung iba. Ibig sabihin, kapag ka nasa atonement ka pa lang, nandun ka pa lang sa level nung being a sinner, Savior to the level of now you become a righteous. And then, in the sacrifice, now become yung magdadala na nung iba sa presence ng God, and mediator, si Jesus kasi, siya ngayon, nandun sa langit, nakaupo, na kapag kami hiningi ka sa Diyos, siya yung nandoon. O, yung hinihingi ng anak mo. Kumbaga parang ikaw or tayo, pag humingi, hindi tayo yung mismong humihingi sa Diyos. Kasi meron na tayong substitute. Nasaan? Nasa katabi ng Diyos. Di ba tayo natutuwa nun? Na hindi tayo, ibig sabihin, when we pray, hindi dahil, ay, ang ganda ng panalangin ko ngayon, ay, magaling na akong manalangin. No, hindi dahil nananalangin ka, kaya ka sinasagot. Kaya ka sinasagot dahil meron kang mediator. Meron kang substitute. Okay pa po tayo? Naintindihan natin? Now, yung pangatlo kanina, yung volition. Ano yung volition? Kasi kailangan natin, although ito kaya binibigay ko to kasi ito yung fundamentals. Ibig sabihin, kung titignan natin siya kung i-relate natin sa normal na pag-aaral, ito yung kindergarten level. Kaya pasensyahan nyo na ha kasi nilagay natin sa kindergarten para makuha natin mismo kung ano ba talaga yung meron tayo. No? Pangatlo is volition. Ang volition is decision mo yun. Your own choice, your own will, submitting your own will, tapos intentional yun na gagawin mo.
Intentional siya, conscious ka, and decision mo yun. Hindi dahil nanalangin si pastor, sumunod ka, na hindi mo yung desisyon, ay okay na hindi. When He died for all, nung siya'y namatay, inaantay niya na ikaw mismo magdesisyon. Bakit? Bakit niya inaantay na ikaw or tayo or ako magdesisyon? Because when Adam decide, maalala niyo nung tinuro ni Pastor ni Pastor Bong nung nakaraan, nung binasa niya doon sa Genesis, si Adan mismo, siya ang nagdesisyon upang kumalaban sa Diyos. Kaya si Kristo, inaantay ka din niya na desisyonan mo na ikaw bumalik sa Diyos. Ngayon, kung decision mo yon, kasi ang Diyos in Ephesians 1:4, nung sinabi niya, according as He hath chosen us in Him. Ibig sabihin, ang Diyos, pinili niya tayo, pinili ka niya. Pinili ka niya bago ka pa ipanganak. Pinili ka pa niya bago pa niya buuin ang mundo. Pinili ka na niya. Ibig sabihin, pwede ka niyang hindi piliin, pero He chose to. Ganon kakamahal ng Diyos. At dahil ipinakita niya yung kanyang pagmamahal, inaantay ka din niya na magdesisyon. Now, kung magdidesisyon ka, hindi yung magdesisyon ka ngayon, tapos tatalikuran mo siya mamaya. Kasi once na nagdesisyon ka, ang ibig sabihin nun, maalala nyo si Joshua, kung nabasa nyo yung libro ni Joshua, sa huling mga chapters niya, at nung bago siya mamatay, ang sabi niya sa mga Israelita, ngayon, sabi niya, choose among yourself kung kanino kayo susunod. Pero sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ibig sabihin, bawat haharang sa daanan mo is desisyon. Bawat pagbukas ng mata mo sa umaga, desisyon. Anong desisyon mo sa araw na yon? Are you going to choose to follow Him, or are you going to confront yung nasa harapan mo bago ka pumunta sa Kanya? Kaya sabi niya, it is your volition. Kaya ang sabi nga niya doon sa verse 15, they which live must not live for themselves. Because you will going to decide, magdidesisyon ka na sino man ang nandyan, iisa pa rin ang pipiliin ko, ang Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. Now, once na nagdesisyon ka, meron tinatawag to live on the diktat. Ano yung diktat? Yung diktat is the order, the decree communicated by the monarch. Ibig sabihin, hindi dahil nagdesisyon ka, tapos gagawin mo kung anong gusto mo. Kasi ang pagdesisyon na i-follow siya is mabigat na desisyon. Because once you decide na siya, sasabihin mo, ikaw na ngayon ang aking Panginoon, lahat ng will mo isasubmit mo sa Kanya. Anong meron ngayon sa'yo? Kung ano ang Kanyang decree, kung ano ang Kanyang command. Hindi yung kagustuhan mo. Kaya minsan, pagka halimbawa sa prayer, kapag nung mga bata tayo, tinuturuan tayo, paano mag-pray? Just give, sabihin mo lang kung anong gusto mo. Alam nyo kung saan galing yon? Democracy. The form of government called democracy, which is the total opposite of monarchy. At alam natin na ang Diyos, He is creator, but He choose
to reign as king. Sinong naniniwala doon? If you believe then that He is king, automatic when you receive Him, He becomes your Lord. At kapag ka sinabi mo, Lord, I will follow you, katulad nung kanta kanina, I am decided to follow Jesus, if you said so, your will is submitted to His will. Kapag ka sinabi nating submitted to His will, kung ano yung sinasabi niya, no question asked. All, as a subject, you can only say, yes, Lord. Because He is a good shepherd. And He is not only the good shepherd, He is also your head. He is also your bread. He is also your water. He is also your provision. That everything you need is He. Now, so okay na tayo sa diktat, ano? And Lord. Yung Lord, He has the power and authority over your dominion. Ibig sabihin, kaya si Jesus, nung sinabi niya, all power in heaven and in earth is given to me. Kung maalala niyo yung sinabi niya na yun, ibig sabihin, He is now declaring that He is Lord. When He is Lord and you submit to Him, that means everything that He says to you, no question asked, yes, Lord. Okay pa ba tayo? Hallelujah. Now, ang kasunod, kapag ka alam na natin na siya'y naging legal tender natin, siya yung naging substitute natin, at magdi-decide tayo na follow Him. Ang ibig bang sabihin, I will follow Him with my own strength ko siya kasi kailangan ko talagang gawin kasi I am following Him. Ganun ba 'yon? Hindi ba siya nag-provide ng anything for us? Is it matutuwa ba siya na dahil I will follow Him, nandun ako, lagi akong nagpa-practice sa church, nandun ako kasi natutuwa na ba siya doon? Masasagot natin yan mamaya. Hindi ko kayo sasagutin ng yes or no. Kasunod po, Pastor. Now, ang pinag-usapan kasi natin dito, capital, ano ba yung ibinigay niya sa'yo? Kasi minsan naririnig natin na you become a steward. At minsan, or karamihan, kapag narinig natin ang stewardship, ang alam natin, yung perang hawak mo ngayon, kaya maging good steward ka. Kaya kailangan mong magbigay sa church kasi yung perang yun, steward ka noon. Hindi ganun kasimple yung ibig sabihin noon. Now, what is the basis of the capital? Kasi yung ginawa niya na legal tender niya at naging substitute siya, at ifa-follow mo siya, hindi kanya pinabayaan na gawin lang yun. Binigyan kanya ng capital, at yung capital na yun, alam niya na kapag kinuha mo yung capital na yun, lalago ka, lalaki ka, at mabubuhay ka na naaayon sa kagustuhan niya. Pero yung capital na yun, may basis yun. Ano yung basehan? Ang basehan noon is nandun sa dulo, the resurrection. And rose again. Yung pag-rose niya, ibig sabihin, kung siya'y namatay at hindi siya nag-rose again, ibig sabihin, hindi siya nabuhay na mag-uli, lahat ng pinag-uusapan natin walang silbi. Pero dahil siya'y nabuhay mag-uli, ang ibig sabihin nun, lahat ng ibibigay niya sa'yo ay buhay. Now, praise God.
In Romans chapter 1 verse 3, ang sabi niya concerning Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. May mga binanggit siya diyan. May mga binanggit siya na mga magagandang mga bagay diyan. Katulad nung made of the seed of David. Kaya niya binanggit diyan kasi he is in the lineage of king. At ang hari hindi binoboto, hindi siya ginagawa. Ang hari ipinapanganak. And dapat yung hari na yon, ang lineage niya, nasa linya ng hari. Kaya siya sinasabi dyan na nasa seed siya ni David. No. And then the next verse, ang sabi niya, declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Ibig sabihin, si Jesus, maalala nyo nung tinempt siya ni Satan? Di ba ang sabi ni Satan sa kanya, if you are the Son of God. Why? Because during that time, meron pang contention. Pag sinabing contention, may hesitation pa na siya nga ay Son of God. Kaya yung ibang mga nilalang, sasabihin nila, totoo ba na ikaw talaga yung anak ng Diyos? Pero dahil sa resurrection, nung siya'y nag-resurrect mula sa kamatayan, that contention or yung hesitation na siya nga ay anak ng Diyos, lahat yun, it crumbles. Kaya ibig sabihin, yung pagbibigay niya sa atin ng kapital upang mabuhay, is because He resurrected from the dead. And He is declared the Son of God. That means, kapag ka-substitute ka siya niya, ibig sabihin, yung buhay niya na ipinalit niya sa'yo is the life of the Son of God. Ulitin ko para ma-appreciate nyo kung hindi nyo nakuha kaagad. He became a substitute, correct? And the life, He substitute, the life, dahil substitute kanya, ibig sabihin kung anong meron sa kanya, ipapalit niya kung sa'yo. Yung buhay mo, siya ang kukunin niya at yung buhay niya siyang ibibigay niya sa'yo. At dahil siya naging anak ng Diyos, ano ka ngayon? Anak ng Diyos. Dahil sa resurrection. Kaya pag tinanong, paano ka naging anak ng Diyos? Dahil I believe na siya yung buhay niya, na isang anak ng Diyos, siya naging buhay ko upang maging anak ako ng Diyos. Now, so alam na natin na yung basis ng capital is the resurrected life of Christ. Ang tanong, ano yung mga capital na yun na binigay niya sa atin? What are the capital? There are 3. Una, life. Pangalawa, righteousness. At pangatlo, glory. Simplihan ko ulit. Kasi, para mas maintindihan natin ng normal. Yung glory, it is where lahat ng pangangailangan mo, physical man yan or anything that nakapangangailangan mo is from the glory. Maalala nyo ba yung sinabi ng Philippians? And He will supply all my needs according to the riches of His glory. Ibig sabihin, yung glory na yon, ibinigay niya sa'yo as a capital. Kung ibinigay niya yung glory na yun sa'yo as a capital, lahat ng pangangailangan mo, saan ka maghahanap? To the glory. Yes, the Lord, yes, but He provide you a specific, halimbawa, gusto mong kumuha ng pera, saan ka mag-withdraw?
Sa ATM machine or doon ka sa bangko. Tama? Dito, saan ka mag-withdraw? The glory of God. Ibig sabihin, yung glory na iprovide niya sa'yo, it encompasses lahat ng pangangailangan mo nandun. Ang tanong, paano ko makukuha yun? Kaya niya provide yung righteousness. Naintindihan niyo pa ba ako or... So ulitin natin. Yung glory, nandun lahat yung encompassing source of all the things we need. Kailangan mo ng kalusugan? Go to the glory. Kailangan mo ng pang-capital sa business mo? Go to the glory. Bakit? Substitute siya, di ba? Nung nag-substitute siya, ibinigay niya sa atin yung, simplihan natin, binigyan niya tayo ng ATM card. Yung ATM card na yon ang nakapangalan, Jesus Christ. So pag siya ang nag-withdraw doon sa heaven, pag nilagay niya doon sa machine, ang sasabihin nun, welcome, Jesus. Kasi yung machine, yung card na binigay niya, nakapangalan at nakaregister doon na si Jesus yon. Ngayon, yung ATM na yun, ibinigay niya sa atin. Naniniwala ba kayo? Dahil ibinigay niya yung ATM na yon, pag nag-withdraw ka, anong sasabihin ng machine? Welcome, Jesus. Magkano ang i-withdraw mo? Pero sino nag-withdraw? Tayo. Parang hindi nyo matanggap na gano'n yung ginawa ni Jesus. Yung machine na yun yung glory. Yung karapatan para gamitin yung card na yun yung righteousness. Kaya nga sinabi niya sa 2 Corinthians 5:21, He became a sin, though He knew no sin, so that we become the righteousness of God in Him. And because He becomes our substitute, kung anong meron sa Kanya, ibinigay niya sa atin. Ay! Hallelujah! At yung pagbibigay niya na yon, ang tawag doon is glory. Sige, i-deepen natin konti. Maalala nyo nung si Adan, bago niya ideklara yung na ayaw ko na sa'yo, sabi niya kay Lord. Nakita nyo ba na nagtrabaho siya? Hindi ko sinasabing bawal na magtrabaho Pero, pagka pupunta siya sa punong kahoy, yung punong kahoy, bibigyan siya ng pagkain. Bakit? All the creation, ang nakikita nila is the glory that covers Adam. Pero hindi ko muna baka magku-question kayo doon. Kasi medyo yung theology na yun. Kaya ang ginawa ng Diyos sa atin, para ma-appreciate nyo yung glory, nung sinabi niya, Jesus in you, the hope of glory. Upang hindi ma-question, halimbawa yung binigay niya sa atin yung ATM niya, pag may nakakita, ba't hawak mo yan? Para hindi ma-question yun, ibinigay niya si Jesus sa atin. Hindi ka lang niya binigyan ng righteousness kasi yung righteousness, yun yung karapatan mo upang hawakan yun, upang gamitin yun. Ngayon, ano yung buhay? Yung buhay, hindi yung nakikita natin, Lord, ito na yung buhay ko. No, dahil wala tayong buhay.
Ang buhay na meron tayo is kamatayan. Ephesians chapter 2. Kaya kung ang i-offer mo sa Diyos, yung buhay mo, ang ino-offer mo sa Kanya kamatayan. Kaya Kanya binigyan ng buhay. Ano yung buhay na yon? Yung buhay na yon is the absence of death. Baka ako lang ba nakaintindi nun? Ang buhay na binigay niya sa atin is a life without death. Ano ibig sabihin nun? Kung ano siya ngayon, yun tayo. Kung siya is reigning, tayo is reigning. Because ang buhay niya bilang Son of God is also our life because we become to Him. He become a substitute for us. Hallelujah. Ibig sabihin, lahat ng spiritual facts and spiritual truth. Ano yung spiritual fact? Bigyan ko kayo ng example doon sa spiritual fact. In Isaiah 53 verse 5, nung sinabi niya that He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His wounds, we are healed. Apat na spiritual facts ang nandoon. Anong ibig sabihin ng spiritual facts? Yung mga nangyari na, pero pwedeng hindi pa yon ang katotohanan mo. So alam mo that by His wounds, we are healed. Ibig sabihin, dapat ang katotohanan ay healed na tayo. Ang katotohanan ay peaceful na tayo. Ang katotohanan ay joyful na ang buhay natin. Pero hindi ibig sabihin that those facts becomes your reality until and unless matanggap mo siya, makuha mo siya, at maging totoo sa'yo. Pero ganun lang ba yun? Paano? Yun yung kasunod nating pag-usapan. Intindihin muna natin yung tatlo, no? Life, righteousness, and glory. Para ma-enjoy mo yung ibinigay niya na buhay, binigyan ka niya ng glory. At para makuha mo lahat ng pangailangan ng buhay na yon, binigyan ka niya ng righteousness. Praise God. Now, paano din kukunin yun? Kung talagang may ganon, paano natin kukunin yun? Ma-access ba natin yun? Or pinag-uusapan lang natin na ganito? There is a way. And He provided it. First, we call it the grace. Alam niyo, I remember there were times that we discuss grace so much in this church. Pero i-simplify ko yung grace para po sa mga hindi nakapag-attend ng madaming discussion dati ng grace dito. Ang grace is the conduit of all the possibilities of God. Ulitin nga natin. Grace is the conduit of all the possibilities of God. Ang tanong, di ba sabi natin kanina, yung glory, nandun lahat ang pangangailangan. Ibig sabihin, kung anong kailangan mo, nandun sa grace. Paano mo siya kukunin? Ang conduit mo doon is grace. Ibig sabihin, dahil nakuha mo yung grace, kukunin mo na yun. Hindi. Because grace is just a conduit. Kaya maraming nagkamali na, ay, pwede na akong magkasala kasi grace naman, meron namang grace eh. Because they did not understand that grace is just a conduit. And
there are 4 dimensions of it na binigay niya sa'yo, hindi upang, di ba, maalala nyo kanina ang sabi ko, pupwede kang mabuhay, kukunin mo kung anong meron ka at gagamitin mo para sa personal mong, di ba? Okay lang ba yon? Kung yun ang decision mo. Kaya nga ine-encourage niya tayo na kapag finalo mo siya, kukunin mo yung mga kailangan mo para dapat sa Kanya. Kaya nga ang sabi niya dyan, yung grace, may apat siya na dimension. I just call them dimensions, no. Una is the unmerited favor. Ito yung laging napag-uusapan na yung unmerited favor kasi ang grace naman ng Lord unmerited yan eh. But not all grace are unmerited. Grace can be increased and grace can be removed. Because grace is just a conduit. Isang pamamaraan lang yan dahil sa sobrang pagmamahal niya, ibinigay niya yung way para makuha mo yun. At bago ako mag-ano dyan sa grace, yung life, righteousness, and glory, lahat yun, it can grow. Maalala nyo nung sinabi ni Jesus in John 10:10 in B, or sabihin na natin sa buong ano, the thief cometh not, but to steal, to kill, and to destroy. And Jesus said, but I am come, that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ibig sabihin, yung buhay na ibinigay niya sa'yo is in levels. The righteousness He provided to you is in levels. The glory He provided to you is in levels. Ibig sabihin, ma-access mo yung level na yon depende sa grace na meron ka ding nakuha. Paano mo increase yung grace? The knowledge of the Christ and of God. In order to increase in life, righteousness, and glory, you need to increase in grace. And to increase in grace is to increase in the knowing of the Lord. Ano ibig sabihin nun? Knowing, ang knowing na sinasabi ko is dahil nabanggit sa'yo, narinig mo, at yun na lang yun, hindi po yun. Ang knowing na sinasabi ko, it becomes an experience to you. Ano ibig sabihin nun? Na kapag ka sinabi niya na you are living in health, kung titignan mo yung buhay mo, mula nung natanggap mo yung salita na yun, never from that time, nag-visit ka ng hospital. Pero, hindi ibig sabihin na, hindi ko pa ba natatanggap yun? Pwede mong natanggap yun, pero hindi pa siya totoo sa'yo. Ibig sabihin nun, spiritual fact pa lamang siya. Ibig sabihin, yung level of knowing by that time is still on your head. Hindi pa siya nadadownload sa buong pagkatao mo. Naintindihan niyo pa ba ako? Now, yung grace natin, may apat. Unmerited favor, divine assistance, rule of mercy, and kingdom living. Hindi niya ibinigay yung grace para waldasin mo. Hindi niya ibinigay yung grace para mag-withdraw ka dyan at gamitin mo kung ano, kung saan-saan. Ginamit niya yan, ibinigay niya sa'yo upang magkaroon ka ng access sa kingdom at yung kingdom niya lumawak sa pamamagitan mo. Kasi, halimbawa, gusto nating lumago. No. Kapag yung paglago natin, gusto lang natin lumago upang makita tayo na lumalago na siya. Kapag yun ang purpose mo, ibig sabihin, when you follow Him, you are not following Him as Lord. You are following Him upang ikaw ay lumago at ikaw yung makita at hindi siya. Kaya lagi, dalawa yun.
Pwede kang mabuhay at pwedeng hindi. Kung mabuhay ka para sa sarili mo or para sa Kanya. So, yung grace na to, yung unmerited favor, assistance, rule of mercy, and kingdom living, hindi ko na muna i-dig down sa inyo. No? Kasi ang ibigay ko lang ngayon is the introduction of all your capital. The next one is called faith. Di ba, kung napapansin nyo, lahat ng binigay ko sa inyo is basic. Pero sana nakita nyo kung ano yung levels nila para pwede nyo siyang gamitin in practical ways to prosecute life. Now, faith is the conduit through which grace is activated to become your reality. Kaya sa kingdom, kung hindi mo pinapaniwalaan yung hinihingi mo, it will remain in the realm of the Spirit. Kasi pag sinabi nating conduit yan, nasaan ba yung mga blessings nyo? Saan ba yung blessings natin? Based from Ephesians chapter 1 verse 3, when he said, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ." That means your blessings is in place. And that place where your blessing is in place is called the glory. And the way to access that glory is by the grace. And the way to access that grace upang yung glory, yung pangangailangan mo ay dumaloy is called faith. Okay pa ba? Nag-gets ba natin? So ulitin natin. Yung capital natin was established in heaven. And the place where it is placed, or kumbaga yung lagayan niya kung sa atin bangko, doon yung bangko mo doon sa heaven, ang tawag doon glory. At yung glory na yun, ma-access mo siya through the grace given to you. At yung grace na yun, ma-access mo siya through the faith given to you. And paano mo din i-access? Ano yun? Ano yung faith lang ba? Ganito lang ba? The third one is called prayer. Now, prayer is the authorized platform to which faith operates. To sum up, He died to become the legal tender. That when He becomes the legal tender, all is paid because He becomes the legal tender. Amen? And He did not stop there. Hindi siya tumigil doon na siya ay pwede ng pambayad. Alam niya na tayo'y walang kakayanan. Alam niya na kapag siya naging legal tender lang at pababayaan niya tayo, wala tayong magagawa. Kaya ang ginawa niya, sinubstitute niya tayo. Upang sa ganun, kung anong meron siya, yung kamatayan natin, kapalit ng buhay niya. Ang kahirapan natin, kapalit nun, yung kayamanan niya, yung sakit at karamdaman natin, because He becomes a substitute. At ang hinihingi lang niya sa atin ay mabuhay with the consciousness that He is our substitute. At ibinigay niya yung pangangailangan natin upang mabuhay doon. Yung buhay niya, that is the life. Righteousness niya, that's why we are now called the righteousness of God in Him. Para pagka lumapit ka doon, ay magwi-withdraw ako. Hindi nila tatawag sino ka because ang nakikita nila is your substitute. Jesus Christ.
At binigay niya yung glory upang sa ganun pagka pumunta ka doon, inexhaustible yun. Kung anong pangangailangan mo nandun, para ma-access mo yun, binigyan ka niya ng grace. At para ma-activate mo yung grace, binigyan ka niya ng faith. That is not your faith. Ibinigay niya yung faith niya because He is your substitute. Pero kapag ka pumunta ka doon, ang tawag niya sa iyo yun, oh, your faith. Pero binigay niya yun sa iyo. And para yung faith mo, ma-activate mo siya, ang binigay niyang platform is prayer. So ang tanong, tumigil ba siya doon? Alam niya na kahit ibinigay na niya yung siya naging substitute na, alam niya na hindi pa rin natin kaya. Kaya nag-provide pa siya ng isa. Sino? The Holy Spirit. Alam niya na hindi natin kaya na lumapit doon upang kumuha ng pangangailangan natin kasi wala tayong buhay, binigyan niya tayo ng buhay. Alam niya na yung buhay na yun magiging walang silbi kung hindi niya ibibigay ang righteousness niya. Binigay niya yung righteousness niya. Alam niya na kahit may righteousness ka na, kung hindi mo alam kung saan ka kukuha, binigay niya si Jesus, the Holy Spirit, as an indwelling to help you go into that glory and activate it by His righteousness, His... Thank you, Lord. Whew. So, how then should we pray? Kasi platform siya, di ba? Balikan natin ulit doon sa 2 Corinthians 5:15. Alam ko, nabasa nyo na to ng ilang beses. So, how do you activate the faith? How do you use prayer then? Live unto Him. Ano yung live unto Him? Yung live to yourself, wala kang pakialam. Basta, halimbawa, nakasakay ka na sa sasakyan mo, ang ganda ng sasakyan ko, mas matibay ito kaysa sa... That is self-aggrandizement. Na po pwedeng lahat yun, kinuha mo dahil alam mo na may glory, pwede mong kuhanin doon, pero ginamit mo sa sarili mo. Pero ang sinasabi niya, unto Him who died for them. That means, how should you pray? It is all what He has in His constitution. Ibig sabihin, you will not bring kung ano yung idea mo, you will not bring kung ano yung gusto mo, you will bring to Him ano yung gusto niya.